Guys, sa lahat po ng mga lumapit kay OFW Heart of Asia, yung mga tapos na ang kontrata pero ayaw pa silang pauwiin ng kanilang mga employer. Guys, nai-report na natin to ng DMW. Mabilis ngayon mag-reply ang DMW. Ang problema, yung feedback galing sa inyong mga employer. Ramadan kasi ngayon guys, so nahihirapan siguro sila. Kailangan pa nila kayo, wala silang taga-asikaso, or baka hinihintay pa ang inyong mga kapalit. Pero pag wala pa pong feedback si employer, once a week po, nagpo-follow up po tayo directly na po sa Polo. Congratulations nga po pala kay OFW Heart of Asia kasi malapit na pong lumabas ang kanyang SEC registration. So, matagal na itong inaasikaso ng aming grupo pero hindi namin makakompleto ang mga requirements kasi magkakahiwalay kami. So, this coming week, ilalabas na ng BIR ang aming SEC registration. Sa ngayon kasi guys, is Ramadan. Mahirapan tayo talagang pilitin sa employer na pauwin kayo kasi kailangan nila kayo at kailangan nila na mag-aasikaso sa mga bisita nila. Oo, naintindihan po namin na pagod na kayo, tapos na yung kontrata nyo. Pero kailangan kasing kausapin ng mabuti ang mga employer. Ang kakausap po dyan ng inyong mga agency or Polo. Gagawin po natin lahat para mapauwi kayo. Siguro makakauwi kayo pagkatapos ng Ramadan. Kaya konting tiis lang. Isang buwan lang naman ng Ramadan. Alam ko pagod na kayo, hindi nyo kaya yung trabaho. Naintindihan ko naman kayo. Kaya magtulungan tayo. Tutulungan namin kayo. Tulungan nyo din ang inyong mga sarili. Paano ba maiwasan ang offload? Nung umalis ako papuntang Saudi Arabia, meron akong kasamang 20 na lalaki na offload sila. Pagdating sa immigration, tinanong ng immigration kung ano ang magiging trabaho nila. Iba ang sinagot. Ang sabi is T-boy. Ang nakalagay sa kontrata is cleaners, pero ang visa nila is T-boy. So ngayon, lahat ng mga 20 na yon, na-offload sila. Isa lang in-interview pero damay lahat. Kasi ang sinabi nung kababayan natin, kasama ko sila. Lahat kami, T-boy. Bakit ako lang ang ma-offload? So, yung grupo na yon na-offload silang lahat. Pero nakalis naman sila after 1 month yata kasi inasikaso ng agency ang kanilang kontrata at saka visa pinagtugma. Number 1 yon, kadalasan na-offload ang mga Pilipino na nagbabalak mag-abroad. Hindi tugma ang kanilang mga visa at kontrata at pag tinanong ng immigration, hindi tama yung sinasabi. Kaya kailangan dapat maging kampante kayo, alamin nyo kung ano yung nasa visa nyo, kung ano trabaho nyo, alamin nyo kung ano, or basahin nyo ang nasa kontrata nyo. Pangalawa, na pwede kang ma-offload yung mga nagko-cross country. For example, galing ka ng Saudi Arabia, nag-cross country ka ng UAE. Ngayon, balak mo umuwi ng Pilipinas, nakauwi ka, nag-apply ka ulit, nabigyan ka ng visa. So, ganito yung nangyari sa isang kababayan natin. Pagdating sa airport ng Pilipinas, na-offload siya. Kasi meron siyang final exit visa ng Pilipinas, hindi siya umuwi, dumiretso siya ng UAE. Na-detect yun ng immigration officer. So, sayang lahat yung effort niya. Sayang lahat yung mga ginastos niya. Kaya kailangan kung meron kayong final exit visa, pauwi ng Pilipinas, umuwi muna kayo bago kayo mag-apply sa ibang abroad. Kung ayaw nyo namang umuwi, kung saang bansa kayo nag-cross country, doon na kayo hanggat hindi kayo nakakuha ng mag-i-sponsor sa inyo. Huwag muna kayong uuwi hanggat hindi naayos ang inyong mga dokumento. Tsaka na lang kayo magbakasyon kung may employer na kayo. Kasi ginawa ng kababayan natin, nag-cross country siya ng UAE, wala pa siyang nakukuhang employer o nag-i-sponsor sa kanya, umuwi siya ng Pilipinas. Ngayon, nag-apply ulit siya papuntang UAE. Doon na siya na-offload. Guys, sa mga pinauwi naman ng amnesty, huwag na kayong bumalik sa bansa na yun. Mag-apply na lang kayo sa ibang bansa. Kasi hindi na kayo makakabalik talaga doon, pinauwi na kayo eh. Kasi may reason yun kung bakit kayo nabigyan ng amnesty. Either na meron kayong kaso o kaya TNT kayo. Wag niyo nang pangarapin pang bumalik sa bansa na yun kasi sayang yung panahon yun sa pag-a-apply. Mag-apply na lang kayo sa ibang bansa. Marami pa naman dyan, hindi lang Middle East, may Hong Kong, Singapore, marami pang mas maganda. Kaya nakakalungkot lang guys ang nangyari sa isang kababayan natin. Nag-effort siya, nag-apply, tapos na-offload lang siya. So, ganun talaga guys, kung hindi talaga para sa atin, hindi tayo papayagan ni God na matuloy sa bansa na yon. Siguro, merong mas magandang bansa na naghihintay para sa kanya. Sana wag siyang mawalan ng pag-asa at wag siyang matakot mag-abroad ulit. Mas marami pa dyan, mas maraming naghihintay para sa kanya.
Sana guys, nakakuha kayo ng konting idea or tips para iwas offload. Sa lahat po ng mga OFW distress na lumapit po kay OFW Heart of Asia, konting tiis lang guys. Ramadan kasi ngayon, matigas ang inyong mga employer, matagal ang feedback galing sa kanila. So, mag-follow up tayo hanggang makauwi kayo. Ako nga pa pala ang Unicad guys, Juency Fernandez.